Si Gat Andres, 1880s. Paikot-ikot yun dyan sa Binondo. Tondo, Binondo. Nung araw, si Gat Andres. Ako naman, 1980s. 100 years. Oh. Just imagine, Oo nga, no? Kasi nag-upisa akong maging basurero, 86, 87. Nag-umpisa ako maghanap buhay dyan sa MD Santos, Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, Juan Luna. Natibdiban pa ako ng pulis dyan sa kanto ng Juan Luna at saka Recto. Kasi ang pila namin, Juan Luna atras. No, kasi after ko maging basurero, promote ko yung sarili ko. Pwede mo naman promote yung sarili mo. Ginawa ko yung sarili ko sidecar boy. Kaya maswerte itong mga tuktok, e-trike, saka kuliglig. Sila, ang gamit na nila, motor. Kami, ang gamit namin nun, paa. Paa steering. Diyan sa kanto ng Juan Luna, Recto, may pila dyan ng sidecar. Ang biyahe namin, Juan Luna, Lacandula. 3 piso isang ulo, kahit anong size. Small, medium, large, and extra large, 3 pesos per head. Tapos may sakayan din dyan ng tinatawag na Juan Luna atras. Yung jeep. No? Halos sa buong buhay ko, dito lang talaga. Kaya pero nung araw, kami, kahit pinipilit namin maghanap buhay, ay sumusunod kami sa alituntunin ng batas trapiko. Pag sinabing bawal sa recto, o bawal sa recto, kaya nasunod naman kami. Kaya lang pamisa-misan, hindi naman kami masyadong perpekto. Pag nakakakita kami ng pasahero na bumili ng daing doon sa kanto ng Juan Luna, Binondo side, o sa lagpas ng KP Tower, yun. Paglagpas nun, may dalang lambat, linoleum. Yan yung mga paninda dyan na bandang kaliwa. If you're facing Binondo, no? Siyempre, hirap na hirap yung namimili. No? Pag nadali mo kasi yun, boundary ka na. Kasi ang kontrata, 40, 50. Kaya lamang, dadaanan mo yung dati naming pulis na naging kagawad sa District 2 at sumalangit nawa ang kaluluwa. Hindi po si Alfredo Lima, si Police Lim, kung tawagin namin, nakita ako. Sabi, ikaw ang kulit-kulit mo. Ayun. Pero it's my fault. Kasi ako hindi sumunod sa alituntunin. But those were the days. No? As you can see, marami ang nasa Tondo. Madalas sa amin ginagamit ay abilidad. Katulad ni Andres Bonifacio, di lang talino ang ginamit niya. Ginamit niya ang kanyang abilidad. Ginamit niya ang entablado. Mas kilala nung araw, teatro. To communicate, to express yung kanyang desire and love for our people. At dahil doon, naging tuntungan niya yon upang siya'y makilala at unti-unti naparami niya ang mga kababayan nating Pilipino noon na labanan ang pamahalang Espanya, the so-called government. No? At hanggang ngayon,
yung dinanas ng ating mga bayani at partikular na si Andres Bonifacio na hirap upang ipaglaban lagi ang kapwa Pilipino hanggang ngayon ay nararanasan natin sa kasalukuyan bilang mga Pilipino. Now, tulad na ang mga paalala sa atin, kaya kung bakit tayo nagkakaroon ng taunan ganitong programa upang ang mga nasa paligid, ang mga nakikinig, ang mga kabataan ay patuloy na mabigyan ng inspirasyon. Kahit na totoong dapat mong mahalin ang iyong sarili, mahalin ang iyong magulang, ngunit meron ka ring obligasyon na mahalin ang iyong bayan. Ang mga bayani, rebulto na yan, maaaring makita nyo'y bakal, semento, pintura, maaaring walang buhay. Ngunit habang sila ay dinadaanan natin, dapat nating isabuhay lagi ang mga paalala ng mga rebultong yan. Na ang pagmamahal sa bayan minsan, sukdulang kahit buhay mo, ialay mo. Ngunit, ang kasalukuyang panahon ay hindi ka naman lilimutin. Love your country and the people will immortalize you. Sabi nga ng ibang tao. Kaya, pagka misan-misan kinikipit balikat lang natin yung mga rebulto na yan, ay para bang nakalimutan na natin. Taas ang kamay na nakararamdam ng malaya ang buhay natin ngayon. And the simple answer to that, kung bakit tayo malaya, dahil sa isang katulad ni Andres Bonifacio. At marami pang bayani. Kaya huwag sana natin limutin, hindi lang sa loob ng silid-aralan, hindi lamang sa mga asignatura ng ating eskwela, kundi isang bilang mamamayan din na we, the people today, tayo, ang mga tao ngayon, ay utang natin sa kanila ang ating tinatamasang kalayaan sa ngayon. Ang tema ng kanilang pakikipaglaban, pang-aabuso, hindi makatwiran, at kalayaan. O hindi ba nararanasan din natin ang pang-aabuso ng ilan sa kasalukuyan? Kaya tayo ay talagang dapat na manawagan na papanagutin ang mga taong sukdulang ubusin ang kaban ng bayan. Dapat sila ay managot, hindi sa mata ng kamay o dahas ng tao, kundi sa mga umiiral na batas. Maaring may katotohanan paminsan-minsan ang hirap makamit ng hustisya na siyang sinisigaw ngayon ng mga mamamayan. Hustisya, hustisya, hustisya para sa mamamayan dahil nilapastangan ang kaban ng bayan. Ngunit, lagi pa rin nating aalalahanin na may naitatag. Tayo ang nagtatag nito. Nagtatag tayo ng pamahalaan. At 3 bahagi ng pamahalaan itinatag natin. Ekutibo, Judikatura, Legislatura. At yang mga bahagi ng pamahalaan ay patuloy na nandiyan.
at manalangin tayo na nawa may mga tao pa sa pamahalaan na patuloy na mga ngalaga na proteksyonan ang karapatan ng bawat Pilipino, bawat mamamayan. At tuluyan mapagpasyang sila'y papanagutin ang mga talipandas na individual ang nakalulungkot pamisa-misan. Wag sana mangyari. Kung sino pa ang kusinero, siya pa ang walang kasalanan. E panis yung ulam. Kaya magsipag-ingat tayo sa mga taong lumalabas sa telebisyon na para bang nagpapakadaki-dakila at siya ba'y walang ginawa at siya lang ang natatanging walang ginawa. Ngunit siya ang kusinero, siya ang arkitekto. Kaya po, huwag tayong malilito sa ingay, sa gulo. Sali-salita, ganyan nagkagulo. Napahamak si Bonifacio. Kundi dahil sa chismis, kundi dahil sa intriga. Malamang yung magkakapatid na Bonifacio o pamilya Bonifacio nabuhay at namatay ng mapayapa. Kaya magsisipag-ingat tayo na magturo-turo, turo-turo. Mag-iingat tayo sa nagtuturo. Dahil minsan, kapag nasa bangin na ang isang tao, nang ihila na to ng paa, ng may paa. Sino ang masasakripisyo? Yun. Yung mga taong yun. Na mga maya-maya lamang ay maaari papasok sa kani-kaniyang trabaho. Umaasa na sana pag-uwi nila may sweldo para may mapakain sila sa pamilya. Umaasa na makasasakay ng maayos at maliwalas, makauwi ng maaga, makasama ang kanilang pamilya. Ordinaryong tao. Kaya matuto na tayo kung talagang mabisa. Sana nagtagumpay na tayo noong 86. Ngunit nasaan tayo ngayon? Ito pa rin. Ang tanong, ano ang solusyon? Maaaring hindi ko alam. Pero ang tanging solusyon, ang pinakatamang solusyon, ang taong bayan, matutong manuri ng mga susunod nilang ilalagay na lider ng kani-kaniyang distrito, ng kani-kaniyang syudad, ng probinsya, ng bansa. Nasa atin ang susi sa pagpili. Kaya sa inyong lahat dito, ngayon nakasama ng aming pamahalang lungsod ng Maynila, sa pribadong sektor, organisasyon, mga kusihal, at mga kaanak ni Andres Bonifacio, at mga mamamayang nakikinig sa paligid. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Malungkot ang ating sitwasyon bilang bansa. Sa kinakaharap na insidente sa mga nagdaang buwan. Ngunit, alam ninyo, sabi nga sa salitang English, after the rain, there is a rainbow. Patuloy tayo. Huwag niyong intindihin kung anong kulay na mga politika na yan. Dahil yung mga politikong katulad namin, pagtapos ng eleksyon, bati-bati na yan. Ngayon, nagkakainggitan lang kung sino nga hawak sa kawali. Yan lang ang punot dulo niyan ng mas marami. May ilang matino, pero mas marami. Na ang gusto lang nila ay kapangyarihan. Ang intindihin ninyo ay magsikap tayo
Salamat may gobyerno. Salamat may ospital. Salamat may doktor. Salamat may serbisyo. Salamat may kapanatagan. Salamat maaliwalas ang pamayanan. Ngunit, at the end of the day, it is only and only up to you. Sa'yo. Sa'yo aasa ang iyong mga anak, ang iyong mahal sa buhay. Doon natin ituon ang ating damdamin, ang ating isipan, ang ating lakas. Ibuhos natin lahat. Na baka sakali yung mga nakaparirinig dyan na yung mga magulang na maaari isang anak ninyo ay sidecar boy, maaari isang anak ninyo ay basurero. Baka pagdating ng araw sa pagpupursige ninyo, maging doktor, maging ininyero, maging abogado, maging profesional, o baka matsambahan pa natin katulad ng tsamba ko, maging mayor pa ng Maynila. Eh sino makapagsasabi? Sino makapag-uusga? Wala. Abay bakit? Nangyari sa akin eh. Hindi pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Hindi naman ako batang promil. Hindi ako bonakid. Amlang ang tinitira ko nung araw. But I am no special. My point is, maaring mangyari din sa mga anak ninyo. So bottom line, patuloy tayo magsikap, maging masinop bilang individual para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang inisip ni Andres Bonifacio, tayo. Sino? Sino tayo ngayon? Tayo na mga anak. Tayong kapwa Pilipino. Kaya, ngayong tayong mga leader, departamento, konsehal, vice mayor, mayor. Now we were given an opportunity. Binigyan tayo ng pagkakataon ng taong bayan na sila'y paglingkuran. As like what the saying goes, said, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. So be of service to the people. And with heart and mind na buong buo, walang paling, diretso. Kung bakit tayo nandito dahil sa mga yan. Yang mga nakatayo sa gilid, sa mga palit-paligid. Dahil sa kanila, naluklok tayo sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan, dalawang bagay lang ang pupuntahan. Gamitin sa tama at kapaki-pakinabang na pamamaraan sa kanyang mamamayan o sa personal lamang niyang kapritsyo at kapakinabangan. So you choose. You don't do the middle thing. There is no such thing. Kaya sana mga kapwa ko halal ng lungsod ng Maynila, umaasa sa atin ng tao. Itong pagkakataon na ito, mauubos din to. Mauubos ang pagkakataon na ito. Hindi ito panghabang buhay. Kaya ang hamon ko sa inyo ay katulad ng hamon ni Andres Bonifacio. Mag-iwan tayo ng bakas sa isang landas na matagumpay para sa mamamayan upang ang susunod na henerasyon ay may maayos na daang tutunguhin at maging gabay nila sa katagumpayan ng mga salin lahi natin. Kaya po muli sa aming mga kasama na naparito sa Tutuban, now you understand. Now, at least, you understand at the very least, bakit
ayaw kong magulo ang rekto bukod sa kapakinabangan ng tao. So that the people, the next generation, will see, makita si Andres Bonifacio at tapang at tao. Aputol. Iyatak ko. Aputol. Oo naman. And that we will be reminded on every single day of our life. Love your country. Love your people. Bilang panghuli, sayang naman, magpapasko na, mabati ko na kayo. Merry Christmas! Baka naman, Norme, baka naman. at ang Pasko ay dalawa ang binili sa atin ng ating mga magulang at ninuno. Ang diwa ng Pasko ay dalawa. Laging dalawa, naririnig ko. Pamisan-misan, may sobra ng konti. Pero madalas na mabanggit ng mga magulang natin. Pagbibigayan at pagmamahalan. Ewan ko kung yun ang sinabi ng nanay ninyo. Basta ko yun ang sinabi ng nanay ko. Iba na ba? O, pareho-pareho. O, pagbibigayan. Pagbibigayan. O, ikaw may nasosobra kang kaunti, wala namang masama. No? Hindi naman yan, for example. Pero hindi yun ang mahalaga sa diwa ng Pasko. Isa lang yun. Pero para sa akin, lalo ngayong kasalukuyan ng sitwasyon natin, ay kailangan ang maging diwa talaga ng Pasko sa bawat pamilyang Manileño at Pilipino ay pagmamahalan. Why we should hate each other because of them? Bakit tayo mag-aaway-away? Pag sa kusina, sila lang ang kumakain. Ngayon, hindi nagkaayos-ayos sa parte-parte. Ginugulo, buhay natin. Nung tumichicha kayo, minamantikaan ninyo ang inyong mga labi. Tuwan-tuwa kayo. Ngayon, hinihikayat tayo. Magmasid po kayo ha. Mag-isip po tayo may hinihikayat tayo. Ika'y mapula, ika'y maputi, ika'y madilaw. O ano ba yung pink? Ano bang color yung sa Tagalog? Mapusyaw. Ano ba yun? Basta pink. Blue. White. Oh. Hindi, imagine ninyo. Ayaw, green daw. Kung kita ninyo, nabanggit ko lang. Green daw, green. Talagang may galit eh. Hindi ako. Ay ako without politics. Setting aside politics. Pansinin ninyo, inang ihikayat sa inyo. Pansinin ninyo, may kulay. Ang tanong ko, nung madilim ang buhay nyo, kumulay ba nang dumating sila? And yet, araw-araw na ginawa, magpapasko na. Sabi, ikay dito, ikay dito, ikay dito, ikay dito. Pagdating sa bahay, magpamilya, magkaiba-iba. Pagdating sa labas ng bahay, ang magkakapit-bahay, magkakaiba. Tingnan ninyo, darating ang oras, magkakatabihan sa camera. Kayo, magkakaaway pa rin. See? This is about time for us to be matured enough na unawain natin ano ang intensyon ng mga ito. Kaya, siguro ang pinakamabisang gamot sa ngayon, at ako'y naniniwala na mahatulan ng mga talipandas na yan. Pero sa ngayon, Pilipino tayo. Bakit tayo kailangan mag-away-away? Bakit tayo kailangan maghiwa-hiwalay? For what? For whom? For our country? Maghiwa-hiwalay tayo? Hindi po totoo yun. Nangyari na nga yung dati. Ilang revolusyon na ba tayo? Nagbago ba? May nagbago ba?
Kaya nga tayo sa ganito sitwasyon. Dahil hindi naman binago yung sistema eh. Binago lang yung nakaupo. Bakit? Kami naman, ang sabi nga. Teka lang, si Mami. Kaya po, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, ang diwa ng Pasko ay umiral sa ating puso. Ngayon, ano? Kapwa-tawad. Wala kasing relo. Pala na Diyos sa'yo. Wala si Mami Sid. Uusigin ka rin pagdating ng araw. Mauna ka na sana. Pero for the meantime, we as Filipinos, not only Manileños, as Filipino, we should not inculcate hate among each other, among families. Ngayon yung isa puso, yung diwa ng Pasko na itinuro sa atin ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Ang Pasko ay pagmamahalan. Sana araw-araw Pasko. Maraming salamat, Ninong. Maraming salamat, Ninang. Huwag niyong kalimutan ang pamasko namin. So muli, I hope you get the message. We will not participate in uncertainty of this city. I have 2 million mouths to feed, protect, and guide. We have an old city to build for the next generation. We have an environment to address for our children. That is my obligation to this city. That is my sworn statement to the people of Manila. I owe it to them. I don't owe it to anybody. Taong bayan ang naglagay sa akin dito, hindi politiko. Kaya sa inyo lahat, mag-iingat kayo. Nawa, maging masagana ang bagong taon sa bawat mundo, sa buong mundo at bawat bansa, sa buong bansa at lalo na sa buong Maynila. Magandang araw po. Happy birthday, Andres Bonifacio. Pwede ba? Kahit wala na siya, baka marinig niya tayo. Pwede bang tumayo kayong lahat? Kayo rin dyan. Pwede ba samahan ninyo ako? O. Kantaan natin. Sabay-sabay. Music. Sesya na kayo, situnado ko. Okay. Muli, maraming salamat at mag-iingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat.